occupied and your unoccupied bed making. Okay. So I have a sets of linen dito. Sabi ko nga, we are going to perform a occupied and occupied. So dapat po is meron tayong gagamiting mga linens. Okay? Kasi ito po yung composition ng ating bed making. Kung wala po yung linen. Okay. So ano ba yung mga sets ng ating linens na gagamitin? So we have your number 1, we have your bottom sheet. And then number 2, anong next sa bottom sheet? Rubber sheet. Cotton wrap. We have your draw sheet. Top sheet. Pillow. Ay, perfect talaga sa exam. And then, pillowcase, tapos pillow. Wala. Okay. So this is the linens that we are going to use in our bed making. Okay. So ang gagawin natin ito, hospital bed making ito ha, hospital. Okay. So iba po yung home bed making, iba po yung hospital bed making. Sabi nga natin, we have your bottom, your rubber, your drawer, your top, your pillow, and of course, the pillow. So dapat po, when you are performing all these linens, dapat nakasunod-sunod po yan. In order po yung paglalatag natin. Hindi pwedeng uunahin natin ito, tapos ito, tapos ito. So, dapat po ay sunod-sunod po yung paglalatag. Okay? So, yung una-una natin gagawin muna is, we have to gather all the materials that we are going to use. Ano ba yung mga materials na gagawin natin? Or yung ating i-gather, of course, kailangan natin ng maliit na batya, small basin, and of course, a towel. O para saan po ito, ma'am? And then spray. O pandilig. O pandilig sa utak, Sharon, para magising. Hindi. Joke lang yun. Joke lang. Joke lang yun, ha? Ayan. So, bakit may ganito tayo, ma'am? Okay, of course, before we are going to place the clean linens, dapat po is malinis din po yung bed muna. So, dapat po i-disinfect muna natin yung bed. Okay, tama. I-sanitize po muna natin yung bed. And of course, we have to gather all the linens. Ano nga sabi natin? We have the bottom sheet. Okay. So, magtutupi muna tayo ng bottom sheet. Okay, so let's assume na kakalaba lang po nito, galing po sa laundry. Okay, kakalaba lang po, kakapress lang din, kakaplancha. Okay? So yun. And of course, before we are going to handle a clean linen, dapat you have to perform a sepsis. Kasi syempre mamaya, kung saan ka galing na CR, so dapat, kasi kung galing ka nag-handle ka rin ng patient, so dapat you have to perform sepsis kasi clean linens ito. Kasi kung hindi, makakontaminate mo yung linen mo. Okay, so we have to perform, ano ba yan? Bakit nagsasampalan kayo dyan? Ayan. So we have to perform a sepsis para hindi makontaminate yung ating linen. Okay, so we have to fold the linen. Okay, sabi ko nga, may special po ito na pagtutupi. Oo, kasi sabi ko may special na pagtutupi kasi pag nagkamali ka ng tupi, mali na rin yung paglatag mo ng linen. Okay, so we start from the bottom sheet. Kasi si bottom sheet yung una-una nating ilalatag. Okay, pwede patulong. Tulala. Didiligan natin mamaya yan. Okay, so this is the bottom sheet. Ano bang pagkatupi ng bottom sheet? Okay. Tandaan ha, tandaan. Pakatandaan muna ito. Okay. Nakikita niyo yung tahi? Yes, ma'am. Di ba? Tahi ito. Ibig sabihin, yung ganitong tahi, this is the wrong side. Tama, may nagsabi na ito yung wrong side.
Ito yung right side or the smooth side ng linen. Tandaan ulit, the wrong side or the rough side. And this is the smooth side. Ibig sabihin, yung smooth side po, kakagising lang kasi. Yung smooth side, ito yung smooth side. Ito po yung dapat ang nakadikit sa skinny patient. Kasi yun yung smooth side. Kung ito yung nakadikit, kasi yung sa atin, kung sa bahay natin, di ba? Ito yung nakadikit, si wrong side. Kasi depende kasi sa design. May design kasi yung mga Depende sa kumot. latag. Hindi. Ha? Depende sa latag. O, depende. Tupi ni bottom sheet. Where's my... May karayong ko doon. Saan ko ba nilagay? Karayong, ma'am. Hindi, yung ano ko. Pentel. Dito ang sa planggano. Ay, sa planggano ko ba nilagay? Si bottom sheet, ang fold niya ay dapat ay 3 to 4. good to good. Good to good. Ibig sabihin, good side to good side. Okay? Good to good or good side to good side. Yan. Smooth side yan. Ibig sabihin. So, dapat ang pagtupi is ganito. Ganyan. Nasa loob si good side. Nasa labas si bad side or si rough side. Okay. So, sir, paano ko dyan? So, ang tupi muna is ganito. Hati. Di ba? Naka-vertical. Kasi ang ibang, baka mamaya ang pagtupi ninyo, pag ganon. Vertical pahaba ah. Ganyan. And then, isa pang tupi. Hindi na good to good to, ma'am. Ano na yan? Pwede. Oh, Pwede pwede. ka rin magsama ng... Oo. Pwedeng ano. Okay. So yan. Oh. Ma'am siya. Tandaan niyo yung pagkatupi ko ha. Ganyan ang tupi ko. Ganyan ang tupi ko. O sige sir. Pag ganon siya. Pag ganyan. Okay. Parang flag. Hindi. Huwag mo na itupi. Ngayon, hahanapin mo yung pinakagitna ng linen. Ito yung pinakagitna. Okay? Tandaan nyo rin ito kung saan banda, kung ano yung naka-face sa'yo ha. Yung ganito ha. Ayan. Sir, asan yung gitna? Oh my God. Sige pa. Ayan. Tapos, isa pa ulit. Kailangan ba pantay yung both sides, ma'am? Oo. Dapat pantay both sides. Okay. So, bakit ganon? Kasi, pag nilatag mo yung linen, pag binuka mo ng ganyan, at pag binuka mo pa ulit, at binuka ka mo pa ulit, ganyan, dapat itong naka-face sa'yo. Bakit? Kasi pag binaba mo to, ganyan Good siya. side na. Mabilis lang. So, dapat ito yung naka O, pag binaba mo yan, yan na yung ito. Minus na. Minus na po Oh yun. my God. Minus na. O, next. So, this is the rubber sheet. Ang rubber sheet ay, ito siya ang rubber sheet. Diba? Pag nilatag mo kasi yan, dapat sakto yan sa gitna. Ganyan siya. Okay, so yung pagtupi niyan, either the red or the blue. Walang problema kung saan yan. Green, ma'am. Ma'am, green yan. Ha? Green. Ay, ano ba sinabi ko? Blue yung red. Or the green. O, yun. Napa-blue to na kasi blue to nakikita ko. Okay? So, yan. So, walang ano yan kung anong kulay. Basta same pa rin. Ganon pa rin. Sa kasi dapat pag nilatag mo siyang ganyan, ganon mo na agad. Okay? So, dapat ganon. Ganon yung pagkatupi. Pag nilatag mo siyang ganyan, ito agad yon. Okay? So, dapat tandaan mo yung tupi mo. Ayan, si brochet, dapat bumabot din siya ng dyan sa kabila. Dapat nakaganon. Okay, so hindi siya pa vertical yung tupi ha. Dapat pag ganito. Pag ganyan yung pagkatupi. Good to good pa rin. Ibig sabihin yung good na dun sa loob.
Ayan. Ang problema lang sa online, hindi nila masyadong mag-gets. Okay? So, yun. So, tupi ulit. Tapos, kung saan ulit yung gitna. Ganon. And then, tupi. That's your rubber. So, good to on. Next, sa pala. Next, sir. This is your top sheet. Okay? Ang top sheet naman po is ang tupi o yung fold ay bud to bud. Nasa loob yung bud. Okay? Nasa loob yung bud. Kasi sabi natin, so paano yun ma'am kung bud yung nasa loob? Paano yung magta-touch sa patient skin? O mamaya makikita niyo. Okay, ano ba yung purpose ng top sheet? Ito po yung pinaka-blanket ni patient. Okay? What about the bottom sheet? Si bottom sheet ay pansaki ng mattress. Ay, ng mattress. O ng yung foam. Balik na ito. Walang problema. Wala nang problema. O, kahit baliktarin mo siya, okay lang. Ito, walang problema dito sa pillowcase. Okay, so bakit binaliktad ko ng ganyan? Kasi di ba ito yung magta-touch sa patient skin. Yes. Okay, so para hindi makontaminate yun. So ganito lang ang tubig. Pero wala naman siyang special na tubig. Nothing special. Hinihintay ko kung paano natutupi yun. Basta Bilay bilay pa, lang. ma'am. Okay. So kung ito na po yung ating na-prepare na natin yung linens na gagamitin. Okay. So dapat, because the bottom sheet is yung ating uunahin, ipip-lift natin siya ng pagano. Okay. Babaliktad natin. Dahil nga ay, para hindi ka na mag-start. Get all the things that you need. Of course, you have to, and then you perform na sepsis, di ba? Okay. So you have to check the doctor's order. Okay. Bakit bang doctor's order? Kasi nga, sabi nga natin, we have different types of unoccupied bed. Ano ba meron tayo sa unoccupied? We have the open, the closed, ang closed bed natin. We have the obstetrical or operational, and then we have the surgical. Diba? Ayun. So, kunyari, ang doctor's order ay Surgical. open bed. O, open bed. O, paano ba yung paglalakad ng open bed? O, sabi naman ay closed bed. Ibig sabihin ng closed bed, wala pa namang pasyente, but you have to prepare a bed pa rin with linens na. May nakalagay na ng linen kahit wala pa naman. Malay mo, baka biglang may dumating na patient. O at least may nakaprepare ng bed. So that is a closed bed. Diba? O obstetrical, o may nakakapanganak, o may nanganak na kailangan na ng bed. O so you have to perform the obstetrical bed. Okay, so nagigets mo ba sa online? Our, is we have to perform the unoccupied bed making. Okay, so let's say for example, naka-discharge lang nung patient. Okay, so nag-perform tayo ng stripping of the bed. Ang kanina makakaalis lang ng patient sa bed, kaka-discharge lang. O di ibig sabihin, may natirang microorganism. Siyempre, kaka-discharge lang. Ibig sabihin, may microorganism na naiwan sa bed. So, anong gagawin mo? Of course, you have to disinfect first. Ito-disinfect muna natin yung bed. Okay, so this is our hospital bed. Because we're being a body mechanics, sabi nga natin, we are going to observe body mechanics. Dahil mamaya, sa sobrang mo kayo-kuyo ko, masakit na yung back mo. I-adjust yung bed. Masakit na yung balaka. Natin, adjustable po ito. Pwedeng mapataas, pwedeng mapababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa. Itaas natin ngayon si bed. Mataas na ba? Kasi pag sobrang mababa yung bed, dapat it should be on the level ng hip. O, di pa nga level ng hip. Adjust natin na
medyo level sa hip mo. Kasi kung sobrang mababa yan, gaganon ka na. Diba? Yuyuko ako sa... Ma'am, ayun. Okay, so we have to adjust at the level of your... Hindi naman sa trochanteric crest. Basta hindi ka masyadong nakayuko. Okay, so we have to observe a proper body mechanics. Ayun. So sabi ko nga, ka-discharge lang ng patient. Okay, so kung kailangan mo mag-don ng gloves, mag-don ka ng gloves. Kasi baka malay mo, may naiwan pang secretion dito sa bed. Diba? Sabi ko nga, bawal hawakan ng hindi mo lawan, hindi mo dugo, hindi mo tae, hindi mo ingi, hindi mo pawis. Okay, so sa hindi mo jowa, lalawa ka yan. Okay, sige. So yun. So i-disinfect natin or we are going to don a gloves. Kung maaaring mag-don ng gloves. So let's say, nag-don ako ng gloves. Invincible gloves. Okay, so dito ako mag-uumpisa. Kunyari, dito ako mag-uumpisa. Talaga dito ako mag-uumpisa. Okay? So first is, iikot ako doon dahil lilinisin ko muna yung doong pipe na yun. Naka-gloves na ako nito. Oh, disinfect ko to o lilinisin ko. Yan. Yung side. Lilinisin natin. O, lahat ng side. Kasi hindi na ako babalik doon. Okay? Para hindi na ako pabalik-balik. So, dapat uumpisahan ko na doon, papunta dito. What about the surface naman? Disinfect mo yan. So, start from here. From top pababa. Hindi na binabalikan, ma'am. Kung gusto mo naman balikan, of course, linisin mo ulit ito. Para yung microorganism na nandito, hindi kakapit ulit doon. Okay? So, yun. So, after disinfecting the bed, perform a kasi kailangan isang lilin muna ang ilalatag natin. Baka mamaya hindi na ito ano ha. Yeah. So, dapat tignan mo muna kasi pag mali yung pagkalatag, mais din na yun. Okay. So, yung una-una natin ilalatag is the bottom sheet. Okay, sabihin natin yung bottom sheet ay it is served as a cover sa ating mattress. Okay? So place it in the on the middle of the bed. Okay? So dapat ganon. Kasi hati. Edge ng ano, ma'am, yung dulo. Oo, Edge to dapat edge. naka-edge. Okay. So yung ating bottom sheet kasi ang bottom sheet natin pwede siyang pasobra Parang doon. At pwede rin siya Iba dapat nakarap. pasobra dito. Kasi kung makikita mo sa sa hospital, di ba, kung lagi mong fina-fowler position Harap yung na harap. patient mo, Yun. Ito, yung sheet na iiwan, o kaya tam-tam. it's Ganyan. either na bumababa, di ba, gumagalaw siya. So, pwede nating pasobrahan dito. At kung ito naman yung laging tinataas, naka-Trendelenburg lagi yung patient mo, pasobrahan din natin dito. Okay? Para hindi tumataas at hindi rin bumababa dito. Kasi minsan wala nang linin dito, wala na ring linin doon. Oo. Minsan na dito na lahat sa sa gitna na. Okay, so anong gagawin natin para ma-anchor natin yung ating bottom sheet? Kasi sa hospital, hindi na sila gumagamit po sila ng garterize, di ba? Level up na, ma'am. Oo, garterize na po yun. Okay, so ang gawin na lang natin, pareho na lang may sobra doon, sobra dito para ma-anchor natin yung ating bottom sheet. So, paano natin i-anchor? We are going to perform the mitering or the miter the linen. So, paano ba magma-miter? Okay, so first, after natin i-latag yung bottom sheet, ibaba natin yung itong first block. Okay, first block, baba. Pagkababa ng first block, fan fold. Fan fold mo sa gitna ito. Fan fold. Fan fold. So, dapat sabihan natin, bakit ba tayo nag-perform ng
bed making is para to make the patient comfortable. Nakalimutan pala yan naman. Oo, kasi habang nagpe-perform ka, nagsasalita, tumataas na yung acidity ko hanggang dito na. Fan fold natin, tuck. Sabihin, itak mo to, lilin na to pag ganyan. Tuck mo yung lilin. Pagkatak mo, lapit dito. Ganito mag-miter. Okay. Pagkatak natin ng lilin ng ganyan, para kumbaga ito yung iyong tag nito, palatandaan. Okay? So dito, ibaba mo to, ganyan. So pagkababa mo ng ganyan, itaas mo ngayon yung lilin. Diba? Pagkataas ng ganon, Tsaka may ipapasok. itak mo to paloob. Pagkatak mo siya ng paloob, ibaba mo siya, and then, itak mo ulit ito. Dapat may makita akong triangle dito ha. Yung Triangle. housekeeping. Oh. Yan sa housekeeping. Yung mga Pero mahirap sa nakapag-management. management. Kasi Dapat- ilan ang patong yun. Oo. So ito dapat may makikita akong triangle dito. Okay? Tingnan mo. Sa kabila. Tap ulit. Itong itaas to kasi pag the more mo siyang itataas, Pantay. pantayin mo to. Bibitaw. Bitaw. Tap. 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 And then nakatak. Nakatak. Down. May triangle na. May triangle naman. May triangle na. Ganon. And then, tap mo siya. Sobrang init talaga. Naku, bakit mainit? Doon yung Okay, so sabi natin dapat yung lilin mo ay walang creases, walang lukot. So dapat iiwasan po natin may ganito. Okay, dapat i-flatten natin yung lilin mo. Pero may mancha mo. Oo. Kunwari nga, Assume lang. malilin ko na labahan yan. Sorry ma'am, sige. Fighter. Next is we have your rubber sheet. So pag latag naman ng rubber sheet, pantay ka lang dito, Pantay ka lang dyan. And then, baba mo to. Pero kung sobra siya dito na pwede mo siyang itak mo. Pero kung hindi na kaya itak, hayaan mo na siyang ganyan. And then, fan fold. Ilalagay mo siya ngayon sa loob ng bottom sheet. Ganyan. Okay? So, dapat bakit back of the hand ko ginaganon? Bakit Para ba? ma-contaminate. Okay, so yon. So para makinis din po yung walang creases yung iyong linen. Ay, unoccupied. Okay, ito unoccupied to kasi walang patient sa bed. Kung hindi ka naman kayo, wala din ako no. Patient, taga-side view. So bakit pala? Kung nanonotice niyo bakit one side muna, kalahating side muna ako nagpe-perform. Para hindi madikit. Ilahin na lang. Hindi. So, Kailangan bakit one unahin side yung muna? one. Nasa One ano po side. yung rules na kailangan makomplete mo na yung side bago ka lumipat sa cut. Yes po, complete only the one side. Kasi, pag naglatag ka lahat, tatak mo doon, punta ka naman dito. Pabalik-balik. Okay, got Okay? it. Pabalik-balik ka. Okay, so yun. Huwag na balikan. Latag, the draw sheet. Pak. May nakalibutan ako ulit. Ito na yon, naka-face po yung alin? Yung good side. Kasi pag humiga yung pasyente, good side yung naka-face sa kanya, sa balat niya. Same din yung draw sheet. Fan fold and then place it on under naman ng rubber sheet. Ayan sa loob ng rubber sheet siya. Yan, sa loob ng rubber sheet. So, Ayan. Pwede mo siyang Itak mo ngayon yun. very good. Very good. Ang galing talaga ni Sir Romel. Diba kasi naka-face yung good side. Okay. Si top sheet tayo.
Okay, sabihin natin si top sheet ay naka bad to bad. Okay, so bakit naka bad to bad siya? Kasi nga, dapat yung good side magta-touch sa patient's skin. Okay, so dito sa top sheet, dapat yung pinaka-dulo nito, yung pinaka-edge nito is hanggang dito lang siya, hindi po siya susobra dito. Hanggang dyan lang siya. Pero yung pinaka-bottom side niya, okay lang po na sumobra. Okay? Okay lang po siya na sumobra. So dapat, yung linen po natin ha, dapat hindi nahulog sa floor o hindi tayo nagtutupi sa may floor. Kasi if that is considered a contaminated na po yun. O magpapalit ka ngayon ulit ng linen. O paano kung yung pasyente mo ay may burns? Nasa taas. Hindi. Siyempre, dahil contaminated yung linen mo, may microorganism yun, o di, ang bilis magkaroon ng infection. Kasi mabilis magkaroon ng infection ang may burns. Kasi open wound kasi yon. Okay? So, yun. Patutupan. So, dapat tandaan hanggang dito lang siya. Okay. So, mamaya, pag nag-occupied ka, iba naman yung fan fold ni top sheet. Para malito kayo. May video kami mo. Bilituhin ko kayo. Ang hirap pala pag one-sided mo naman. So, one-sided mo. Yun. So, binaba ko na yung fluff. Okay? Fan fold. O, tignan mo siya ngayon. Dahil sa ay bad to bad, naka Bad to bad. good side down yung si top sheet. Ibig sabihin, good side down kasi nasa ibaba yung good. O, edi pagpasok ng patient, ito yung Si AJ mo. Si AJ. Ayun. So, ito yung magta-touch sa patient's skin pag kinumutan mo na. Okay? So, yung bad. Kanina na. Okay, so tandaan dapat yung top sheet is naka good side down. Si bottom sheet dapat naka good side up. O, fan fold. Tapos, ilalagay mo ngayon si bottom doon naman sa, ay bottom si top sheet sa ilalim ni draw sheet. Para sunod-sunod yung pagkakala niya. Si draw sheet naman. Ha? Ay nakatak. And then, half miter. Paano ba yung half miter? Ganon pa din, pero hindi mo siya totally i-mamiter. So, half miter lang. Taas mo lang to. And then, ito. Ganyan lang siya. Nakahang lang. Ay, Nakahang lang siyang ganon. Okay? So, iwasan lang natin yung medyo may lukot. Okay? Okay, so let's go to the other side. Okay, kasi tapos na ako dito. Okay lang yan. Yeah, okay lang naman yan. Okay, so dito na ako sa kabila. Okay. Okay, hihilangin ko lang to si bottom sheet. Ang pwede take 2. Take 2? So, mahirap eh. Okay, so hilahin lang natin si Patient. bottom. Kala ko si patient. So, tap ulit. So, tap. And then, miter. Dapat may triangle. Buti na lang pala na yung dito sa pinagigay. Oo nga. Magdala na lang kaya. Ha? Magdala na lang kami ng may garter. May garter? Magdala na lang Basta kaya. minus 10. Sa ano lang yon ginagamit natin, ma'am? Sa home bed making lang yon. So, wag mo lang siya masyadong inaangat yung foam kasi pag masyadong inaangat, magkakalasan lahat. Magkakalasan lahat ng
yung linens. Ang dali, pero Sa hospital, di ba? Si Sa Ma'am, mali Sa hospital kasi, Ma'am, wala bang facility sa ano? Sa hospital yan, sa hospital. Private hospital to, ma'am. Sa public, may ganito din. okay, so next is the rubber sheet. Pag nagtatay ng pasyente Tapos, mo sa draw bahay, sheet. pwede yung may number. Dahil sobra, Yun, hospital yan. tack, and mitre. So, bakit naglalagay tayo ng rubber sheet? Ano bang purpose ng rubber sheet Para again? kung Stay. Yung mga beds. Walang secretion. Kasi kung may secretion pala yung patient, o kunyari, obstetrical yan, bagong panganak, o syempre, doon mo ilalatag si rubber sheet sa gitna. Okay? Pull the top sheet. And then, dito ay half miter lang. Half miter dito. Ayan, dapat naka-ano na siya, naka-half. Okay, so yun. So, ayusin lang natin na we have this. Ang init pala. Kakaroon ng friction, ma'am. Init. Okay. Below. Okay, so dapat huwag masyado idikit yung mga linen sa damit. Oo, sa katawan mo. Kasi microorganism ka siya. Galing kang labas eh. Galing kang labas. Okay. So yung paglalagay ng pillowcase, para hindi siya masyado makontaminate. So start mo dito. Tsaka bawal magpagpag dito guys ha. Bawal pinapagpag yung linen na ganyan. Sa bahay, ginapagpag. Kasi lilipad yung mga microorganisms. Okay. Ma'am, clarify ko lang yun dun sa asepsis. Tsaka siya ipiperform bago mag-bed meeting or kahit mag-preparation alam mo. Or bago ka mag-prepare. Before and after. Before and after. But kung nakalimutan mo, pwede naman while you are going to perform na. O if, as long as you na-mention mo, walang problema. Kung di na magpe-perform yun, no? So, sabi, Envelope fold yung inyong pillowcase. So, dapat nakatago or dapat naka-close. Nakapasok. Okay? Kung yan yung pinto mo, or yan yung hospital na pinto, or yan yung tao galing sa labas, dapat yung opening ng pillow mo, or ng pillowcase, dapat is against the door. So, kung yun yung pinto, dapat yung opening dito banda. Para saan yan, ma'am? Para yung microorganism, pasok. Para yung microorganism, hindi agad papasok sa loob. Kala ko parang magandang design. tsaka malinis yung tingnan mo. Oo. Pagpasok. Okay, so yon. So this is a open bed ito. Ibig sabihin open bed kasi nga nakalabas si si pillow. O let's say kasi may parating na patient. O naka-open na yung bed. Okay, so what if kung yung patient nga sabi natin ay naka-stretcher or post-operative o pinarahan sa ulo. May may surgical sa ulo. baliw? Oo, baliw yung ginanon. Anong gagawin mo? Okay, so ito man ang open bed. Pag closed bed kasi, nasa loob yung pillow. So, that is a closed bed. Okay, so sabi natin, paano naman pag post-operative? Okay, kung naoperahan yung patient mo sa utak, operahan sa utak. So, yung gagawin mo, yung top sheet mo po, yung top sheet mo ay nakalagay siya ng half. Sirain ko muna ng konti. So, dapat naka half ito.
Ma'am, lahat po i-explain po namin bukas. Close, open. Yeah. Close open parenthesis. After dyan, pagtapos sa video. Mesh. Dapat naka-half ito. Yan. Tapos dahil post-operative siya, hindi niya kailangan ng pillow sa ulo. Yes, ma'am. Okay. Sa paa lang. Ilalagay mo na lang sa paa yung pillow. Kasi yung bagong opera, hindi na kailangan ng pillow yon. For at least you have to wait for parang 24 hours bago mo siya bibigyan ng pillow. Okay. So kung may operation sa ulo yung patient mo, tapos naka-stretcher, alam niyo yung stretcher, di ba nakahiga yun? Yes. O, pag dinala siya dito, so dapat yung top sheet mo, dito banda siya. Kasi kung yung top sheet mo nandun hihigaan niya yun na yung top sheet mo. So dapat dito banda para pagpasok niya, kukumutan mo na siya, patay na po kayo. Sarado na. Hindi. So dapat kasi, Babala. bakit dito mo siya Just in the preparation. hindi niya po maupuan or mahigaan yung top sheet. Kaya dito ko siya ilatag. Okay, so para pagpasok niya dito, so kukumutan mo yung patient mo. Okay? So yun, dahil may operation siya, ang secretion saan? Ang may pagdurugo siya sa ulo. Ililipat mo ngayon yung rubber sheet mo, tsaka yung draw sheet mo doon banda sa ulo. Kung sa paa naman, di sa paa, nilipat mo kasi nandun. Gagawin pa rin yun kung hindi na. I-explain mo na lang. Okay. I-explain mo lang. Pag sinabi ko, paano kung your patient is, may paano naman post-operative? Bagong tuli. Bagong tuli. Ganyan Yan pa ka. rin. Bagong tuli, iiga mo. Naman yan, kung obstetrical patient mo ay kakapanganak lang, naka-wheelchair, paano naman yung top sheet mo? Ang top sheet mo pwedeng, ang tupi ng top sheet mo pwede siya sirain ko na lang muna. Ayan, pwede mo siyang naka-triangle, naka-half siyang ganyan. Half. Tapos dahil dyan nga ang yung door, so naka-triangle siyang ganyan. So, yung si top sheet. Pag obstetrical. Kapag nasa ICU, ma'am, anong ayos ng bed doon? Depende din po sa Depende rin, siguro. subukan. Subukan na. Kung po ang kailangan. Pag galing naka-wheelchair, Pag ako hihipat siya, umupo. nahihirapan Nga ako. gano'n na lang siya, di ba? Uupo. Oo. Tatak. Na ano niya ba yung top sheet? Na Hindi robot? po. Hindi. Okay, so yun. Obstetrical. Okay. Sabi ko ngayon, dahil umalis na kunyari, umalis na yung patient mo, na-discharge na agad. We have to strip the bed. Ano ba strip the bed? Kasi tagalin natin lahat na ang linen na pinagamitan. Yes, Okay. ma'am. Kasi nga sabi ko, dahil madumi ito, may secretion, whatever, mag-gloves ka. Diba? Okay, so kung wala ka dalang hamper, pwede mong gamitin hamper yung pillowcase. Okay? Nilagyan. Nakatupi kasi siya kasi ayan. So yun. So ang gagawin mo ay dahil ito na yung madumi na ito. So hindi mo na rin ngayon itatouch no. Dito ka ngayon hawak sa loob. Kasi this is considered na malinis. Ito dahil pinagamitan, considered na madumi. So you have to remove it. Remove. Strip. Sir, pakawak. Yan. Okay, so gagamitin mo na tong hamper ngayon. Sir, pakawak din. Okay, so sabi ko, strip the bed. So dapat ay start ka dito. Strip. Remove the untuck. I-untuck mo yung linen pag yan. Dapat panloob. Kasi ito na yung madumi. Ito na yun ang considered malinis. Roll na lang siya. 1 hour. Ganon. Pwede na sabay-sabay, ma'am. Hindi na Oo. yung isa-isa. Hindi isa-isa. 3 or Mas mabilis po pala yun. Yeah.
Parang mas maganda ganyan na lang gawin mo. Perfect kami. Diyan perfect kami, ma'am. Pero yung kanina, gulo na kami doon. Loob. Para yung microorganism na sa loob. Kasi ito na yung malinis. Ang consider ko sa labas. Yung ano. So, dapat pa loob. Okay. So, you have to confine the microorganism. And then, place it on the Hamper. Pillow case, yung hamper. Tada. And then, kung kailangan mo na linisan yan, linisin mo na. Then, perform asepsis. And then, after that, place it on the laundry and then document and then perform asepsis. Okay? So, yun. So, that is the unoccupied ito, ha? Meron pa tayong occupied. So, let me